Nandito kami sa San Ramon. Meron kami doctor's appointment. Ako sa endo, tapos si Aimee physical. Katatapos ko lang yung sa akin. Then si Aimee naman maya-maya. Kasama namin mga bata, bakasyon. Ang ganda talaga dito sa San Ramon. Dito namin gusto lumipat. Kaso, mahal. Ayun. Relaxing. Ang ganda ng weather. Hindi mainit. Merong restaurant dito. Pero makikiupo lang kami. Ayun yung dalawa. Board na. Sabi ng doktor ni Aimee tsaka doktor ko exercise daw. Kaya yun, lalakad. Kaya susundin namin si Doc. Nag-hiking kami ngayon. May hiking. Pwede kayo mag-fishing dito. Look, all these waterfalls. Ayan, they're moving closer. Should I catch one? Go feed them. Oh my god, they have more intention. Yan yung guys, nakatingin sila sa amin. Oh. I couldn't see. Nag-aantay. What type of fish food? Hindi sila natatakot. Ay, bebe, sinusundan kita. Oh my God! Oh Ang my galing. god. Tingnan nyo, nandito yung mga isda. They go stay on the side. Okay. Sige. Pupunta kami dito sa kabila. Oh my god, they were. Asa kami. Ayun, oh. Pupunta sila rito. Oh. Guys, I think they're hungry. Oh yeah, they're hungry. Hindi sila takot sa tao. Ayun, oh. I think Oh. they're hungry. Dito naman sila ngayon. Pambihira. Oh. Oh my god, you keep getting. Sabi, nasa yung pagkain namin. They're gonna buy us a bite. Oh, cute. Move here again, Daddy. Oh, let's move again. Dito naman tayo ulit. Tingnan Oh, natin. we don't ganun. have food. Oh my god, they keep. Ayan, ayan na. Ito na naman sila. Ayan na naman sila. They keep going. Right? Sabi, pagod na kami ha. Wala ba kayo pinapakain sa amin? Ayan, tapat na namin. They're even in like a formation. Right? Let's go. Para sa Hi, mga fish. show. Okay, next time, pagbalik na yun, dadala kami pagkain, ha? Not today. Nako, sinusundan. Hanggang dito, sinusundan kayo. Nagtawag pa. Parang tilapia. Kung saan may tao, sinusundan nila. Ang gara, oo, sanay siguro sila pinapakain. Wait, what if you move Okay, that? let's go run over there. Let's go run. Okay, let's go run. Okay, ano ba to mga to? Ginagawa kami entertainment, wala naman dalang pagkain. Ayan oh. Tapos dito na lang sila hihinto. Ah, good Eh, pag stress ka sa work, dito ka maglalakad-lakad. Nakaka-relax nga naman dito. Habang nandito tayo, may gusto lang ako kwento sa inyo. Para doon sa mga bago na pumupunta rito or kahit hindi. Meron kasi mga nagtatanong tungkol sa investment, sa mga retirement. Naalala ko lang, kasi kaninang umaga, pagkagising namin bago kami pumunta rito, si Jairus inopen namin ng brokerage account tsaka ng retirement account siguro about 4 months ago na. So every month hinuhulugan namin. Pag hinuhulugan namin siya, gusto ko siya yung gumagawa para ma-experience niya first hand kung paano yung ginagawa kapag naglalagay ka ng money sa investment nyo. In-start namin si Jairus na maaga. Nung medyo natuto na kami tungkol sa pera, medyo late na ako nung nag-start akong maghulog sa retirement. Although dati naririnig-rinig ko na rin sa mga katrabaho ko. Pero since nga nun dahil bata pa ako,
ini-ignore ko pa lang. Tsaka iniisip ko, ang retirement kasi naku matagal pa yan, 65 years old pa. Gusto ko munang gamitin yung pera, syempre magpasarap, bumili ng mga bagay na gusto natin, lalo na syempre pag bata ka. Maraming peer pressure, tsaka yung consumerism. Meron pala sila rito. Nasakay Free boat? kami ng bangka. Libre lang siya. Kasi gusto ni Asha daw sa sumakay. Ayun, babe. Ah, hi! Ready? Yeah, we're ready. Meron pa. Social kayo ha. Pabangka-bangka pa kayo. Very excited. Gonna stay in this moment. Gonna lay here on the grass. I don't need to feel lonely. I am finally home at last. And I don't mind being gone on adventures for a while. No, no. Ayun, nagbabalik. Kasama natin si Amy. Tutuloy lang natin yung binabanggit ko kanina tungkol doon sa pag-i-invest. Nakakatuwa lang kasi yung ibang mga nagko-comment, nagtatanong tungkol sa mga investment. Although, hindi naman kami professional, no? Hindi kami financial advisor. Pero kahit pa paano, Medyo may konting alam. ayun, may konting nalalaman naman kami. Since matagal na nga kami rito, marami rin ako mga experience, mga pagkakamaling nagawa, mga natutunan, para doon sa mga baguhan. Katulad nga nito, nag-comment si Dre Dre. Natutuwa lang ako sa comment niya. Sabi niya kasi, "Hello sir, can you help us na nag-start pa lang mag-work sa US na hindi alam ang tamang pagsisave? Madami kasi akong nakikita na IRA, 401k, and so on, na super clueless kung ano yon and kung paano mag-start ng ganun. I really wanna save kahit unti-unti." Marami kasi kaming mga nakikilala, siya nakikita na mga bagong dating sa Amerika. Kahit nga hindi pa bago, yung mga matatagal na dito, Nagtatransform. nagka-transform. Yun yung term ni Ivy. Nagtatransform. Hindi namin babanggitin, baka kasi may mga tama. Pero alam nyo na yung ibig sabihin namin, guys. So, alam ko marami Siguro mayroon na parang nagkakaroon agad ng lifestyle Creep. once na nakatungtong na dito. Oo, yan. Parang nag-iiba. Parang alam nyo yung nakita nyo yung itsura nila sa Pilipinas noon. Di ba? Ang simple-simple. Di ba? Pagdating dito. Oo, pagdating dito. 1, 2, 3 buwan pa lang. Grabe, iba na yung mga nagiging ano nila. Itsura. Batch talaga tayo dito. Mababash kami nito eh. Huwag mo naman kami Hindi na wala i-bash. i-bash. Ano lang naman to, observation Nasasabi lang lang. namin. Kaya huwag kayong mambash. Ay, oo. Kaya binasa ko to kasi natutuwa ako sa kanya. Iba na yung pag-iisip niya. 'Di ba kararating nga lang naririnig niya yung 401k, IRA. Na-curious na siya, which is hindi common yung ganoon. Yan. Hindi nila pina-priority yung pag-iipon, pag-i-invest. Pag nakarating sila dito, syempre sumusweldo na ako. Gusto kong bilhin yung mga bagay na hindi ko naranasan noon. Nakakatuwa lang kasi nagsisimula pa lang siya. Feeling ko ahead of the game na siya kahit wala pa siyang alam versus doon sa mga matagal na rito na hanggang ngayon hindi pa rin nag-iipon o priority pa rin yung mga masyadong magagandang bagay. Sa experience ko, dumanding kasi ako sa ganyan. Noong mga early 20s ako, meron akong katrabaho din na yung mga may edad na tuwing gabi kasi night shift ako, pag gabi na pinag-uusapan nila yung mga retirement, yung IRA. Pag mga ganun, hindi na ako nakikisali. Hindi ako interesado. Kaya nakaka-relate din ako doon sa mga batang mga nurses o yung mga kararating pa lang dito. Hindi sila masyadong interesado tungkol sa pag-retire. Lalo na pag naisip mo, ang retirement tagal pa yan, 60, 65 years old. Bakit ako mag-contribute? Tsaka diba, ikaw rin, bumibili ka rin ng mga Mga gamit. mga oo. gamit, lahat ng kulay. Damit, lahat ng damit. Mahilig din ako sa sapatos. Oo. And then, dumaan din ako, guys, nagkakasino din ako. Nagkakasino. Wala pa ako nandito. Wala pa si Amy noon. Pag dumating si Amy, medyo nagsimula na kami din mag-ipon. Siyempre, karon na kami ng anak, iniisip na rin namin yung mga investment, ganito, ganyan. Actually, nagsimula ako noon nung si Susie Orman, isa sa mga financial guru, na yung mga nauna kong nakilala, kasi nga nasa TV siya, nasa cable pa nun. Matagal na yun. Nandito ka na ba nun? Nakita ko na, oo, yung stage mo na lagi ka nakikinig. kay Ako Susie na Orman. nakikinig. Kasi meron lang siyang isang show doon na gustong-gusto ko yung Can You Afford It? Yung sasabihin niya,
kung pwede mong bilhin o kaya you're denied, hindi You're kanya denied, kasi yeah. marami ka pang utang. Doon ako nag-start and then after no nakikinig-ginig lang ako, parati niya binabanggit yung mga Roth IRA, yung mga term life insurance, yung mga emergency fund, mga ganyan, yung mga basic. And then, repetition na lang, talaga isa sa ulo mo na talaga kung ano yung mga sinasabi niya. So, doon lang nagsimula. Tapos, doon ako na-open up about investment. Alam niyo naman, di ba, tayo, noon wala pa masyadong mga YouTube, yung mga nag-talk about financials, tapos ang mga parents namin, hindi naman sa they're good provider, pero yung pagtuturo about financing, di ba, hindi masyadong Tsaka sa Pilipinas, wala namang Tinuturo. ganun. Kaya talagang wala kaming alam about. Oo. Although ngayon in fairness, meron na yung mga MP2 na tinatawag. O sa Pilipinas. Sa Pilipinas, yung pag-ibig fund ba yun? Parang ganun din, mag-i-invest ka. Pero at least ngayon, alam mo, yung mga kabataan, natututo na rin sila na gakaroon na rin ng idea tungkol sa pag-invest. Hindi tulad nung sa amin, mga 90s, hindi mo mamaririnig yung mga ganun. Fast forward na nga yun, meron na kami natutunan. Nag-i-invest ka, kahit papaano nakikita na namin yung pera namin, nadadagdagan na siya, nagko-compounding na yung interest. Sabi niya, uy, okay pala, no? Kahit wala kang Oo. ginagawa. Totoo. Kumikita siya. Kumikita siya. Nagsisisihan ko once in a while, parati ko naiisip siguro kung nagsimula ako na mas maaga. Naglulook back ka na sana pala mas maaga ko ginawa to. Imbis na yung mga pinasugal ko noon, ilagay ko na lang sa investment, di ba? Okay yung kinalalagyan namin ngayon, pero iniisip ko sana mas maganda yung kung mas nagsimula kami ng mas maaga. Mas maaga. Kaya yun ang goal namin kay Jairus at saka kay Asha. So, yung may nagtanong pala, no, kung sino yung mga financial gurus pinapanood namin. Si Susie Orman, nakikinig kami no podcast niya. Dave Ramsey, si Ramit Sethi, si The Money Money Guy, Guy. yan. So, yun yung mga common na pinapanood namin. Yung TV namin, talagang puro investment. Yung mga pinapanood namin. Kaya minsan, ang sinasuggest niya, puro mga ganong klaseng topic. And then, habang nanonood kami noon, yung anak namin, si Jairus, wala siyang choice, kundi minsan pag Makinig kumakain na rin. kami, nakikinig siya. For years, gano'n ang ginagawa namin. And then, nung siguro mga 12 years old siya, nagtatanong na siya na gusto niya na rin kailan ba ako mag-o-open? Kailan ba ako mag-i-invest, daddy? Mga 4 months ago, na-open ko siya ng retirement account, tsaka ng brokerage account niya. Ayan. Meron kang head start pag nagsimula ka na maaga. Para mas magko-compound yung pera mo. Tsaka bukod doon, actually, ang pinaka-importante, matutunan ng bata. Kailangan ko mag-ipon, kailangan ko magtabi para sa retirement ko. Buti hindi naman siya nawiwirduhan kasi bata pa siya. Hindi niya ako kino-question. Matagal pa ang retirement, bakit kailangan ko na mag-ipon? Kasi in-explain ko sa kanya about kung paano yung compounding na kailangan magsimula ka na mas maaga. Tsaka magiging mas confident siya. Kasi nakikita niya, nag-grow yung pera niya. Oo. Katulad nga nitong isang araw, parang kumita siya ng $23. Tuwang-tuwa siya. Sabi niya, yes, I made $23 kasi chine-check namin yun occasionally, siguro once a month. Tapos kapag tumutubo yung pera niya, tuwan-tuwa siya. Sabi ko, that's how you make money while you sleep. Kita mo, wala kang ginagawa, tapos kumita ka ng pera. Sinasabi ko sa kanya, can you imagine, let's say 1,000 times na yung ipon mo, ganito kalaki yung pwede mong kitain. Then, na-amaze siya. Kaya, ayun, parang gusto na nga niya magtrabaho. Kasi nga gusto niya mag-contribute sa retirement niya. May sinabi nga ako sa kanya. Sabi ko, yung investment, parang parang pagtatanim ng daddy mo yan. Oo. Yung seed. Natatawa sa akin. Yung seed tatanim mo, di ba? Parang ganun yung investment. Itatanim mo. Tapos Pero tutubo hindi siya. mo siya kailangang hukayin. Ang gagawin mo, iintayin mo para maging puno siya. Tapos para later on, Ha-harvest ka na. mag-harvest ka ng Oo. fruit. Sabi niya, Mami, kay ChatGPT mo ba nakita? Sira ulo. Parang yung nest egg mo, parang ganun yung Oo, concept. yung nest egg mo. Parang ganun yung concept. Oo. Hayaan mo lang siya mag-grow ng mag-grow. Ang nakakatuwa pa, ewan ko na kwento na si Jenny Jairus to. Kasi noong Christmas, binigyan siya ng lolo, ng pera. Kinuwento niya yata dun sa isang classmate niya. Sabi niya, oh, you know what? I received this much money. Tapos sabi nung classmate niya, pwede ka na bumili ng PlayStation 5. Si Jairus, ang ginagamit niya, yung Nintendo Switch niya na 7-8 years old na. Yung unang labas pa. Kaya parang inaano siya na mag-upgrade na siya ng console. Pero alam niyo, sabi ni Jairus, natutuwa ako. Sabi niya sa akin ganito, you know, Daddy, what I said? I'm gonna invest it. Sabi niya ganon. Kaya tuwa ako kasi para ma-ingrain niyo sa bata yung ganong klaseng attitude, kailangan maraming repetition, kailangan parati niyo siyang kakausapin. Buti nga meron siyang nahihingan ng advice Oo. about doon. Kung ano yung nalalaman namin, na i-apply No. namin sa kanya. Kumbaga, natutulungan
naman namin Oo. siya. Kaya sabi ko, yung mga pinagsisisihan ko noon na sana nakapaghulog ako noon kasi wala talaga ako naipon para doon sa mga bagong dating na sana wag niyong i-overlook yung pag-iipon, yung pag-i-invest especially. Wag niyong uubusin agad yung kung ano yung kinita niyo. Make sure na magtabi kayo. Naintindihan ko rin naman kasi ako dumaan din ako sa ganun. Pagdadaanan niyo talaga yung mahilig kayong bumili ng ganito, na mga bagay-bagay. Wag lang kayo magbababa dun sa stage na yun. Oo, yun nga yung pinag-usapan Kaya namin. natin na, na yung may mga bagay na natututunan lang natin kapag Na-experience na-experience mo mo na. Pero hopefully, hindi kayo magtagal doon. Let's say, for example, mahilig kayo sa mga sapatos. Ako kasi may stage na natapos agad ako doon. Nag-move on na ako. Nahilig ka sa damit. Nag-move on na ako doon. Oo. And then, napunta na ako sa pag-iipon. Ayan. Kasi kapag tumanda ka, let's say, mahilig ka sa sakyan, wala namang masama doon, no? Lalo na kapag, alam niyo yun, Passion mo talaga. passion mo talaga or ano. Pero wag ka lang masyado mag-over doon. Hopefully, ma-overcome mo na rin yung kahiligan mo doon at mag-shift ka na sa pag-iipon. Na-outgrow mo rin eh. No? Na-outgrow mo rin siya later on. Ang mahirap kasi yung tumanda ka na, medyo mahilig ka pa rin sa mga bagay na hopefully na-outgrow mo na. Nagbabago rin yung priorities, Priorities mo as you go. Kumbaga, matanda ka na pero nagsusugal ka pa rin. Na-experience mo ng matalo pero hanggang Oo. tumanda ka, hanggang maubos na yung pera mo, lahat ng sweldo mo doon napupunta. Kasi pag nagtagal ka doon sa stage na ganoon, hindi ka talaga makakaipon tsaka hindi ka makaka-advance sa buhay mo. Ganyan. Tapos lagi ko naririnig din sa kanya yung delayed gratification. Yan, oo. Naku, ako super ako sa delegate. Ay, ito maano talaga to. Matiisin ako. Matiisin. Sobrang tiis niya. Tapos yung mga bagay na pinagsisisihan namin na sana nagawa namin yun noon na i-apply namin sa kanila. And ayun, syempre para sa atin naman, di ba, ang goal natin para sa mga anak natin, ma-secure yung future nila, maging financially independent, tsaka ano sila, very self-sustaining sila. Oo. Bago tayo magpaalam, meron na akong gustong i-shoutout nga pala. Kasi meron akong katrabaho, si Philip. Nagkita kami like 3-4 days ago. And then nabanggit niya pala sa akin, yung mami niya na nanonood parati dito sa vlog namin. Ayan. So, gusto ko i-shoutout si Mami Esther. Mami Esther, shoutout po sa inyo. Shoutout po. Salamat po sa lagi panonood. Sana naaaliw po kayo. Sana po na-entertain namin kayo. Katuwa lang kasi talagang fan na fan daw si Mami Esther ng Guzman Family Vlogs. Ayan. So, yun. So, siguro hanggang dito na lang, masyado na mahaba itong vlog namin. At ayun, sana meron kayo napulot kahit papaano, lalo na doon sa mga baguhan dito. Natutuwa nga ako kasi marami ding nanonood dito na mga financial savvy talaga. Lalo na doon sa vlog natin Madami about sa dito. tax. Oo, ang dami. dami. Yung tungkol sa yung mga nakaka-pay off na ng bahay nila, Oo. mga Oo. tax advantage sa trabaho, paano ka makakaipon. Yun, maraming salamat sa mga contributions nyo tsaka sa mga comments nyo. Oo nga, na-appreciate natin. Oo, no? tsaka it's, ang haba ng comments. it's nice to hear from same people na merong same mindset. Ayan. Kumbaga, parang ang sarap nilang kausap in person kasi talagang pwede silang makapag-share sa inyo kahit sa comment lang, di ba? Nakakatuwa lang marinig. I mean, we're not financial advisor, hindi po kami expert, maaring Mali rin Mali kami. yung sinasabi namin, di mo namin sinasabi na tama kami, pero this is something that works for us and ayun lang, sinishare lang namin. Tsaka actually, yung mga nagsishare sa amin, parang feeling ko mas qualified nga sila magsalita at unfortunately, hindi lang talaga sila nag-YouTube, no? Nagbablog. Kaya Kung nagbablog sila, basahin niyo yung comment section pag di ba? Oo. Marami kayong matututunan. oo, dun. magagaling sila. Believe ako sa kanila. Tsaka feeling ko mas marami rin ako matututunan sa kanila, yung mga nagko-comment. Oo. Kaya yun, maraming salamat po sa inyong lahat. At siguro hanggang dito na lang po yung vlog natin at yun, tuloy natin sa susunod yung mga ganitong topics kung gusto nyo pa. Maraming salamat po sa laging panonood at kung nagustuhan nyo po yung video natin, please hit the like button at magkita-kita po tayo sa susunod na vlog. Sometimes I just don't know what to do. It should have been you.